Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are done with another project. This is the Funjoy 1/7 scale, the Hulkbuster. So we have the Hulkbuster and Iron Man, pareho tong from Funjoy. And today tuturuan ko kayo ngayon kung paano siya gawin from start to this camouflage version. So, alright, first step, we are going to use Bosny number 4 flat block para dito sa primer natin. Recommended na gumamit tayo ng primer para merong grit yung surface. So just make sure na walang dust and walang mga oil residue yung surfaces bago natin sprayan ng primer. Now, ang ginagawa ko ngayon dito, nagda-dry brush tayo ng gunmetal. Yan. Tapos next step, we are going to use gunmetal na paint na metallic from Hero Paints. Thank you very much again, Hero Paints, for always sponsoring yung mga custom repaint na mga project natin. If you want to know more about Hero Paints, punta lang kayo sa Shopee or sa Lazada. Type in Hero Paints, H-I-R-O Paints, and lalabas na yung mga pintura nila doon. Meron silang camouflage, metallics, mga special effects, and for diorama builds meron din. Tapos next, we are going to use leather brown para dun sa para sa base coat ng ating camouflage na pattern. So yan muna. I'm using a very large brush from, I think this is from National Bookstore. Yan yung mga large nylon brushes nila na flat. Very useful sa pag-cover ng mga large areas. Yan. Siguro mga 2 to 3 coats yung ginawa ko dito. Alright, so ito na yung status niya pag natuyo na siya. I'm also using a blower para mas mabilis matuyo yung paint. Next, cargo brown naman. So dito, ito na yung first layer ng ating camouflage na pattern. So it's, kapag bin-breakdown naman natin yung camouflage, parang tingin natin complicated yung patterns. Pero hindi naman, kasi simplify lang natin siya using layers. So sa layer 1, camo brown. Layer 2, another color. And layer 3, it's another color. So, ang ginagawa ko dito, darker color muna, tapos ito yung lighter color, and then the lighter color again, and then the lighter shade again. So, I'm starting with the very dark color. Ito na yung highlight 1. Ang base coat natin, ang darkest natin yung leather brown. Tapos ito yung highlight 1. Tapos yung susunod dito, yung highlights 2. And then yung susunod, yung highlights 3. So, yun yung gagawin natin dito. Sa paggawa naman ng mga camouflage pattern, para lang siyang mga cloud-like na mga shapes. You don't really need to think about it. It's very random. Yan. So ito na yung status ng ating project after the first layer. Alright, next color naman is the Quicksand from Hero Paints din. So this one has a more yellowish tone dun sa paint. Parang gusto ko kasi mangyari dito, parang desert camouflage na paint color scheme. Yan. Yeah, maraming salamat Hero Paints for doing this kinds of paints, for creating these paints, kasi sobrang ganda ng mga pintura nyo. Water-based acrylics yung mga ginagamit ko, ma'am sir. Sobrang dami nilang kulay, very vibrant, tapos maganda yung coverage, and in terms of opacity, kapag hindi naman kayo naglagay ng sobrang daming water, opaque naman talaga yung paint nila. Alright, next, ultra white, stronger coverage, and light ash. Ito yung next na layer na gagawin natin. Okay, I'm using a worn out brush na parang sabog-sabog na yung brushes para magkaroon siya ng mga parang stippling lang yung ginagawa ko dito. Parang dotting process lang yung ginagawa ko dito, mga ma'am sir. Para magkaroon ng mga maliliit na mga speckles yung design ng camouflage natin.
Yan. Tapos next step, Dwarven Rich Gold. Ito yung mga gold areas na gusto kong lagyan. No? Ito yung mga areas na gusto kong gold para magkaroon tayo ng ng cohesive design. Hindi lang siya leather brown. Yan. So yung color scheme natin dito, very very warm. Yung camouflage natin neutral brown, tapos merong yellows, pati yung faceplate and yung mga metallic parts gold. So this is a very warm color scheme. Yan. Tapos next naman dito, we are going to use Hero Paints water-based acrylic flat block. And i-apply natin siya using sponge para magkaroon ng weathering effects. Yan. Tapos after nito, naglagay ako tinap coat ko muna. Tapos naglagay ako ng decals para magkaroon naman ng konting visual contrast yung gold areas. Right, so yun mga ma'am sir, ang ating custom repaint tutorial ng Funjoy 1/7 scale na Hulkbuster and Iron Man Mark 43. Like, follow, subscribe sa ating YouTube channel, Ralph Cifra, Facebook Rain Cifra, tapos sa Instagram naman Ralph Cifra and _ So yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye!